Para sa mga Pilipinong walang kakayahan na magbayad ng pagpapa-ospital simula ngayong Biyernes, Abril 4, inalis na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 45-day benefit limit. Ibig sabihin, ang mga miyembro ng PhilHealth na nangangailangan ng mahabang gamutan sa loob ng ospital ay hindi na mag-aalala sa kanilang gastusin. Sinabi ni PhilHealth Acting President at CEO na si Dr. Edwin Mercado na layo ng naturang hakbang na mabigyan ng sapat na serbisyong medikal ang mga Pilipino. Sakop nito ang mga medical condition at surgical procedure na nakapaloob sa PhilHealth all-case rates. Z-benefits, SDG-related benefits tulad ng animal bite treatment, outpatient HIV o AIDS treatment at TB DOTS packages. Paglilinaw naman ng PhilHealth, hindi sakop ng bagong polisiya ang 156 na hemodialysis session na sagot din ng state insurer. Maaaring i-avail sa PhilHealth ang benefit package para sa heat-related illnesses ayon sa pamunuan ng state insurer. Una nang nagpaalala ang Department of Health laban sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init ng panahon. Ang karagdagang detalye mula kay Carla Abellana. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko na saklaw nito ang mga serbisyo para sa mga na-admit na miyembro nito na nakararanas ng heat-related illnesses gaya ng heat stroke, heat exhaustion at iba pa. Kapag ang mga miyembro o kanilang dependents ay kailangang ma-admit sa anumang PhilHealth accredited health facilities dahil sa mga nasabing sakit, magbibigay ang state health insurer ng benefit package. Sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, para sa heat-related illnesses katulad ng heat exhaustion o heat stroke, ang kanilang pakete ay nasa 12,000 piso hanggang 18,000 piso. Pagbabahagi pa ni Pargas, mayroon na ring bagong benefits na inaalok ang PhilHealth. Ito ang emergency room package na kung ang pasyente ay nadala sa emergency room at nangangailangan ng emergency treatment o urgent care ay mayroon na ring benepisyo. Kung hindi po kailangang ma-confine ang pasyente, like after 2 hours or 4 hours, nagstay sila sa ER, meron na rin po tayong benepisyo para po sa ating emergency room care. Una nang nagpaalala ang Department of Health o DOH laban sa mga sakit na may kaugnayan sa mainit na panahon o dry season. Ibinahagi ng DOH na ang temperaturang mula 33 hanggang 41 degrees Celsius ay inuri ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA bilang extreme caution, habang danger ang 42 to 51 degrees Celsius. Ang ganitong mga temperatura ay maaaring humantong sa heat cramps at heat exhaustion na may mga sintomas gaya ng pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka. Ang matagal na pagkakalantad sa init ay nagpapataas ng posibilidad ng heat stroke, isang seryosong kondisyon na may pagkawala ng malay, pagkalito o kaya ay mga seizure, kumbulsyon na maaaring makamatay kung hindi ginagamot. Pinayuhan naman ng kagawaran ang publiko na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa PAGASA. Nag-abiso rin ang DOH na gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas laban sa mga sakit na ito, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig, gayon din ang paglimita sa oras na ginugugol sa labas sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dagdag pang payo ng Health Department, magsuot din ng maluwag at magaan na damit at gumamit ng proteksyon sa araw tulad ng mga sombrero, payong at sunblock. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Carla Abellana, SMNI News.